Happy New Year po sa lahat. Ako po si Bobby pero tawagin niyo na lang po ako sa aking alias na Kuya Bob. Ako po ang admin ng Kwentong Dax Diaries at Kwentong Dax Diaries Group. Maraming salamat po sa suporta na binigay niyo sa ating page. At ngayon po ay nag-create na po ako ng YouTube channel upang mabigyan buhay ang ating mga confessions mula sa ating mga members. At sana po ay masuportahan nyo po itong ating bagong YouTube channel. At ngayong gabi ay meron po isa po tayong confessions na babasahin na nagmula pa sa inbox na pinadala sa ating page upang makapag-share ng kanyang story. At ito ay kanyang pinamagatan na Closeted Guy na bumigay kay Poging Roommate. Sisimulan ko na po ang kanyang storya. Magandang araw sa iyo Kuya Bob at sa Kwentong Dax Diaries. Just call me Richard. 28 years old at nag-work ako sa isang retail chain company. Di ko na po i-mention ang name ng company for security and privacy purposes. Nangyari ito few years back nung nagsisimula pala ako sa first work ko. Bago yung actual na trabaho, pinag-train muna ako for 1 month sa ibang branch. Ang mangyayari kasi, parang ako yung ititrain, tapos ako na yung magtuturo ng work sa mga makakasama ko doon sa bagong branch na bubuksan sa location namin. Yung company na rin ang nag-arrange sa accommodation ko. Bale, mag-stay ako sa isang bed space. 3 rooms yon. Yung isa para sa mga babae, may sarili silang CR. Tapos, 2 rooms para sa mga lalaki at may common CR sa labas. Yung room namin ay good for 4 kasi dalawang double deck bed. Pero nung pagdating ko, dalawa lang ang magiging roommate ko. Sila si Alfred at Kuya Nathan. Hindi na nila tunay na pangalan. Si Alfred at Kuya Nathan ay share dun sa isang bunk bed. Si Alfred yung sa taas, ako doon sa kabilang bed, sa baba ko nakapesto, tapos yung sa taas lalagyan naman namin ng gamit. Kuya Bob, unang kita ko pa lang kay Alfred, may kakaiba na akong attraction na nadarama para sa kanya. Pogi at chinito si Alfred. Maganda ang tikas ng katawan, malaki pero hindi masasabing gym fit. Sakto lang siya para sa akin. Matanda lang ako na 1 taon sa kanya, pero since closeted ako, pinigilan ko na ang anumang attraction na nadarama sa kanya. Yung first week ko medyo boring kasi trabaho lang ako then uwi na agad sa tinutuluyan namin. Madalang kong makita si Alfred at Kuya Nathan kasi night shift sila sa trabaho, ako naman ay day shift. Yung mga times na nasasakto naman na nandun kaming lahat, usually naman tahimik lang ako at nagpo-phone sa isang tabi pero minsan nakikipagkwentuhan. Mas close kasi sila kasi mas matagal silang magkakasama sa apartment. Ilang linggo na rin ang pagsasama namin ay hindi sila naginala sa totoo kong sexual orientation. Minsan, nagbiro pa sila na baka nagdadala ako ng babae sa room kapag wala sila. Which is napakalabo mangyari nun kasi isa nga akong bisexual, Kuya Bob. Si Alfred, base sa mga kwento niya ay may long-term girlfriend na kaso long distance relationship sila kasi nasa province yung girlfriend niya at doon nag-work. Samantalang si Kuya Nathan naman ay married na with 2 kids. Nang medyo naka-close na sila, nagyaya silang mag-inom one weekend. Bale, niyaya din namin yung mga nasa kabilang kwarto. At actually, lagi naman yata silang nagiinom kasi tropa-tropa na sila doon bago pa ako dumating. May terrace yung apartment namin, parang yun na yung common area at doon na kami nag-inuman. Mga bandang madaling araw,
Lasing na karamihan sa amin at maya-maya kami na lang ni Alfred ang natira. Nagkakwentuhan lang kami tapos maya-maya nagyaya na si Alfie na bumili na kami ng isa pang mucho. Lasing na din talaga ako noon kasi tanda ko, hilong-hilong na ako nung pumunta kami sa tindahan. Hindi na namin naubos yung bagong bote pero nagkayayaan na din kami na matulog na ni Alfred. Nung pagpasok namin sa room, humiga na ako sa bed ko tapos nagulat na lang ako na tumabi si Alfred sa akin. Ang sabi niya, pahinga siya saglit kasi nahihilo daw siya at hindi niya na daw kaya umakyat sa pwesto niya sa taas. Kuya Bob, medyo nakaramdam na ako ng libog noong time na yun kasi magkadikit talaga ang katawan namin ni Alfred sa kama. Idagdag pa ang bango niya, kaya nakakainit ang amoy ng katawan niya. Nagkwentuhan pa din kami noon pero di ko na alam na pinipigilan ko na tigasan sa sitwasyon namin. Pero napansin ni Alfred ang pagtigas ng aking alaga. Niloko niya pa ako tapos sinagi niya ng binti yung alaga ko para ibaba. Tapos syempre, tumayo ulit at nung tinanggal niya ang binti niya tapos nanloko pa na ngiti. Ang sabi pa niya, bakit daw ako tinitigasan? Napaka-playful naman niya nung time na yun, Kuya Bob. So, naglakas loob na ako na gumanti. Inabot ko din ang alaga niya. Tapos na-feel ko na semi-hard na siya nun. Tapos tinawanan ko siya bakit din siya tinitigasan. Ang sagot niya, kung gusto ko daw ba. Ako naman, nagmaang-maangan na parang hindi alam yung gusto niyang ipaiwatig at muli niya akong tinanong. Gusto mo ba yung alaga ko? Kuya Bob, hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Napa-oo na lang ako at tapos tumayo siya. Hinubad niya yung shorts niya. Di ko gaano aninag ang alaga niya pero sakto lang haba ng alaga niya na may katabaan. Malinis din tignan ng alaga niya at well-trimmed din ang buhok sa alaga niya. Tinanong ko kung dun ba kami sa kwarto magchuchuktsakan. Kasi nga si Kuya Nathan ay nasa kabilang kama lang at baka magising. Sabi niya, malalim daw ang tulog na nito at malabo na itong magising. Ako naman, sinimulan ko ng daan-dahan na isubo ang alaga ni Alfred. Medyo pigil pa ang kanyang ungol kasi baka lumika kami ng ingay. Sinimulan kong isubo ang ulo ng kanyang alaga pababa. Malumana ang ginawa kong pagsubo para maramdaman niya ang init ng aking bibig, Kuya Bob. Walang amoy ang kanyang pubes pag nalalapit ako. In fact, napakabango pa nga nito. At mas nililibugan ako dun kasi ang linis ng kanyang katawan at ang kanyang alaga. Pero kabado talaga ako kasi baka mahuli kami ni Kuya Nathan sa ginagawa namin. At niyaya ko na lang siya sa common CR namin gawin ang aming tsuktsakan. Nung nasa CR na kami, ay doon ko na talaga siya sinubo ng buot. Todo, Kuya Bob. Malakas ang loob kong gawin yun kasi bukod sa ibang walang papasok doon, ay nakainom pa kami pareho ni Alfred kaya may tama na at init ang katawan na kailangan namin mailabas. Pati ang dalawang bola niya sa ilalim ng kanyang alaga, di ko na rin pinatawad, Kuya Bob. Subo, luwa, at deep throat na malala ang ginawa ko kay Alfred. Sa isip-isip ko, sasamantalahin ko na lang din ang pagkakataon habang magkasama pa kami dahil sa susunod na linggo
ay uuwi na ako sa amin at doon namasan sa branch sa lugar namin at malabong na kaming na magkita pang dalawa ni Alfred sa mga susunod na araw at linggo. Mahigpit na hinawakan ni Alfred ang ulo ko at pinutok niya sa loob ng bibig ko ang katas ng kanyang pagkalalaki. Sa sobrang dami ng kanyang katas na nailabas, Kuya Bob, ay di ko na lahat nalunok yun. Yung iba, nailuwa ko pa sa toilet bowl. Naglinis agad siya ng kanyang sarili at nauna nang bumalik sa kwarto namin. Ako naman ay naiwan at naglinis pa ng katawan at nag-mouthwash para mawala ang aftertaste ng katas ni Alfred. Masaya ako Kuya Bob, sa nangyari, pero sa isang banda ay nandun ang pangamba kasi baka ito ang simula ng pag-iwas sa akin ni Alfred at ang masaklap, baka malaman pati ng Kuya Nathan at ng iba pang mga kasama namin sa trabaho. Sa ngayon, Kuya Bob, ay wala namang nagbago sa pakikitungo ni Alfred sa akin hanggang sa ako'y makaalis. Parang wala lang nangyari. At ganun pa rin naman ang naging samahan namin. Kuya Bob, hanggang dito na lang po ang confession ko at sana ay nagustuhan nito ng ating ibang members dito sa Kwentong Dax Diaries. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aking storya. More powers to you at sa Kwentong Dax Diaries. Yours truly, Richard. Hi Richard, maraming salamat sa pagpapadala ng iyong message sa ating group page at pasensya na at ngayon ko lang to na bigyan ng panahon kasi nung mga nakaraang mga buwan busy ang ating admin sa kanyang trabaho. Pero sa ngayon ay mabibigyan niya na ng oras ang pagpapublish ng mga kwento dito sa ating page. At yun na nga ay sinimula na sa pag-create ng YouTube channel para mabigyan ng buhay ang narration ng ating mga confessions at ng ating mga members. Ang may papayo ko lang sa iyo, Richard, maging maingat ka sa mga susunod mong encounter at sa mga makakasalumuha mong mga tao, especially sa mga straight na lalaki, kasi hindi natin alam ang kanilang iniisip, hindi natin alam ang kanilang saloobin, lalo na sa mga katulad nating LGBT. Pero nandun pa rin ang aking kahilingan na sana'y magpatuloy ang iyong kaligayahan at ganun din naman at sana dumating din ang panahon na hindi mo kaya kung ano man at kung sino ka. Maraming salamat sa iyong istorya, Richard. At sa mga gusto mag-share ng kanilang kwento, mag-email lang po kayo sa ating email address, kwentongmentomen2024@gmail.com, or mag-send ng message sa aking page na Kwentong Dax Diaries. Maraming salamat sa pakikinig at more stories to narrate soon. Till next story, ito po ulit si Kuya Bob. Magandang gabi.